By Farid, Yale rewritten script Filipino, Tagalog, Min. Same hook, same characters, Manny Pacquiao, Officer Grant, Officer Hale, Deputy Chief Ramos, same dramatic tone, same emotional style, same keywords or flow, humiliation, calm dignity, lesson on respect, Siyam minutes, viral moment, respect calls, etc. Natural Tagalog style Min likha hi Jace Pinoy YouTube narrator dramatic story ball rahaho, intense, heartfelt, with that hugot feel. Script, Tagalog version, YouTube narration style. Hindi pa gaanong sumisikat ang araw sa ibabaw ng mga rooftop nang biglang maputol ang tensyon sa kalye na parang snap wire. Normal na gumagalaw ang mga tao, nag-o-order ng kape, tumatawid, nag-uusap tungkol sa walang kwentang bagay hanggang sa biglang pumutok ang matalim na sigaw ng pulis na parang kutsilyo. Natigilan ang usapan, natigilan ang mga paa, at lahat ng mata ay napunta sa gulo sa sulok ng Fairhill Avenue. Nakatayo roon si Manny Pacquiao ng tahimik, halos nakikihalubilo sa background kahit na extraordinary ang buhay niya. Suot niya ang hooded sweatshirt na basa sa pawis mula sa morning run simpleng joggers, walang branded, walang flashy. Kung hindi mo siya kilala, makikita mo lang na maikli, mahinhin na lalaki na humihinga ng malalim pagkatapos mag-jog. Pero kung kilala mo siya, makikilala mo agad ang kalmadong aura na galing sa libu-libong laban na napanalunan hindi sa galit, kundi sa disiplina. Pero sa kasamaang palad, ang dalawang pulis na papalapit sa kanya ay walang alam tungkol sa kanya. At mas masahol pa, wala silang pakialam. Hey, sigaw ni Officer Grant, malalaki at maingay ang hakbang na parang bawat isa ay humihingi ng atensyon. You stop right there. Tumigil si Manny sa kalagitnaan ng hakbang at dahan-dahang lumingon, neutral ang ekspresyon. Hindi takot, hindi galit, tahimik lang na nakikinig. Yes, sir, sagot niya ng magalang. Tumawa ng mahina ang partner niya na si Officer Hale, tinulak ang siko ni Grant. Tingnan mo tong lalaki. Sigurado ka bang marunong tumag-English? Natigilan ang mag-asawang naglalakad ng aso. Ang barista sa loob ng cave ay idinikit ang mukha sa bintana. Naramdaman ng lahat ang biglang lamig ng hangin, ang pangit na tono sa likod ng mga salitang iyon. Hindi sumagot si Manny sa insulto. Walang galit sa mata, walang nanginginig na kamay, walang biglaang depensa, pasensya lang. Yung klaseng pasensya na nagpapahanga at nagpaparamdam ng guilt sa mga nanonood lang. Demand ni Grant, kamay sa sinturon na parang handa ng maghanap ng gulo. Dahan-dahang hinawakan ni Manny ang wallet niya ng may respeto. Pero bago pa matapos ang galaw, sinunggaban ito ni Grant. Binuksan niya, sinulyapan ang pangalan ng hindi binabasa ng maayos at malakas na tumawa. Hindi totoo. Sir, totoo po, mahinahong sagot ni Manny. Lumapit si Grant hanggang maramdaman ni Manny ang hininga niya. Huwag kang sumagot ng ganyan. Akala mo ba pwede kang maglakad-lakad dito na parang belong ka? Hindi to shortcut para sa mga katulad mo. Isang pangungusap, isang sandali at nagsilent ang buong sidewalk. Ang ilang nakakilala kay Manny ay natulala ang puso. Hindi lang to disrespect. Hindi lang profiling. Blatant humiliation na. Pero si Manny, ibinaba lang ang tingin sandali. Malalim na hinga, pataas ang balikat, pababa ulit. Walang sumabog na galit, walang protesta, lalaking lumulunok ng sakit na hindi niya deserve. Pero kinuha ni Grant ang katahimikan bilang kahinaan. Turn around. Hands behind your back. Kumurap si Manny. Sir, hindi po ako lumalaban. Sinunggaban ni Grant ang braso niya, pinilipit, at sinuot ang malamig na handcuffs. May nakahalinghing sa crowd. Napangiwi si Manny pero hindi lumaban. Nanatiling kalmado, composed, matatag ang mukha. Ang dignidad ng libu-libong laban ang nagpapanatili sa kanya. Tumawa si Hale mula sa likod. That's what I thought. Pare-pareho kayo. May babaeng nagre-record na bumulong ng desperado. Alam ba nila kung sino ang hinahandcuff nila? Pero hindi narinig ni Grant o wala siyang pakialam. Itinulak niya si Manny papunta sa patrol car. Get in. Ginagawa mo pang mas mahirap sa sarili mo. Dahan-dahang sumunod si Manny, hindi lumalaban, hindi nagrereklamo, tiniis lang. Nakatingin ang mga tao ng naiinis at natatakot, hindi lang sa injustice, kundi sa itsura sa mata ni Manny. Hindi galit, hindi takot, disappointment lang.
Yung klaseng disappointment na mas masakit pa sa sigaw. Sa loob ng 9 na minuto lang, 9 na minuto, mag-iiba ang lahat. Ang mga pulis na iyon ay manginig, magmakaawa at harapin ang consequences na hindi nila inasahan. Pero sa sandaling iyon, wala pang nakakaalam, hindi ang mga pulis, hindi ang mga nanonood, kahit si Manny mismo, kung gaano kabilis magbabago ang mundo. Ang pinto ng patrol car ay sumara ng malakas na metallic thud na umalinggaw sa kalye na parang babala na hindi dapat narinig. Sa loob, amoy ng lumang vinyl, alikabok, at bakas ng mga naaresto noon na sumigaw, lumaban, nagmakaawa, sumumpa. Pero si Manny wala noon. Umupo lang siya ng handcuffed sa likod, humihinga ng dahan-dahan, pinapakalma ang tibok ng puso na natutunan niya sa loob ng ring. Kalmado sa pressure, measured sa apoy. Sa labas, patuloy ang buhay. Dumaan ang boss. Tumawa ang mga estudyante sa kabila. May tumatakbo na may earbuds, oblivious sa darating na bagyo. Pero sa sidewalk, ibang energy, tahimik, tense, electric. Nakatayo si Grant na mayabang, dibdib lalabas, balik at relax. Parang performer sa crowd na akala niya ay hanga sa kanya. Sumusunod si Hale, nakangisi, sinusubukang tumugma sa swagger pero kulang. Downhill na ang neighborhood, bulong ni Hale ng malakas para marinig ni Manny sa cracked window. "We're just cleaning it up." Tumawa si Grant. "Yeah, and this one alam niya agad pag nakita kami. They always know." Hindi lang prejudice, pride sa prejudice, performance ng superiority. Mula sa loob ng kotse, pinapanood ni Manny ang reflection nila sa salamin. Hindi niya alam ang pangalan nila, hindi kailangan. Nakita na niya ang mga katulad nila noon, hindi sa ring kundi sa buhay. Mga lalaking nagkakamali ng lakas sa ingay. Mga naniniwalang intimidation ang leadership. Mga kailangan ng ibababa para maramdaman ang taas. Pero walang galit si Manny, malalim na kalungkutan lang, dahil lumaki siya sa lugar na hindi inaasahan ang respeto, pero binabalik niya. Dahil nakipaglaban siya buong buhay para umangat, hindi para sirain ang iba. At hindi nila nakita yon. May lumabas na cave worker, dahan-dahang lumapit, tumapik sa bintana. Tumingin si Manny. Binulong niya, "Okay ka lang ba?" Tumango siya ng mahina. Nagkunot ang noo nito, galit sa mata, galit para sa kanya. Kinuha ang phone, nag-record, itinapat sa mga pulis. Sa kabila, may tumakbo sa boxing head coach. "Coach!" They cuffed Manny outside. Sa loob ng gate, itinulak ang heavy bag at lumabas ang trainer. Kumalat ang recognition na parang wildfire. Pero sa kalye, makapal pa ang kamangmangan ni Grant. Nag-pace siya sa patrol car, tumapik sa roof. "You'll sit tight while we sort this out." "Baka hours." Lumapit si Hale. "Sigurado ka bang hindi mo sasabihin kung bakit ka talaga nandito?" "Shortcut sa away." "Nagbebenta?" "May meeting." Bawat tanong, akusasyon na nakabalat kayo bilang protocol. Tahimik si Manny. Hindi defiance ang katahimikan niya, dignidad. Tumapik ng malakas si Grant sa bintana. "Hey, tanong ako." Dahan-dahang itinaas ni Manny ang tingin. "Nag-jogging po ako," mahinang sabi. "Katulad ng bawat umaga." Tumawa si Grant. "Sure ka?" Mas malakas ang impact kaysa suntok dahil galing sa assumption, hindi katotohanan. Pero matatag pa rin si Manny. Maya-maya, lumapit ang isang babae. "Excuse me, may ginawa ba siyang mali?" Matatalim na tingin ni Grant. "Ma'am, for your safety, move along." Hindi naman siya nakakaistorbo, git nito. "For your safety," ulit ni Grant, kamay sa holster kahit walang panganib. Napahinga ng malalim ang ilang nanonood. Sa loob ng kotse, ipinikit ni Manny ang mata. Hindi sa takot, kundi sa mas malalim na disappointment, sa kung gaano kabilis mawala ang humanity sa authority. Pero biglang nagbago ang hangin. Malayo, rumble, mabagal pero malakas. Lahat tumingin, 3 dark SUVs sa dulo ng block. May purpose ang galaw. Tinted windows, humming engines na parang pigil na kulog. Nagbago ang mukha ni Grant at Hale, confusion. Natigilan ang mga tao. Itinaas ang phones. Huminto ang SUVs ng may precision na nagpatahimik sa kalye. Bumukas ang pinto ng lead bago pa tuluyang tumigil.
At mula roon, ang quiet humiliation na tinatamasa ng mga pulis ay babangga sa katotohanan na hindi nila handa. At ito pa ang simula ng turning point, patuloy ang drama, ang confrontation, ang lesson sa respeto, hanggang sa huli, respeto hindi reward, responsibility yan. Type respeto sa comments kung naniniwala ka sa tunay na lakas ng humility. Share mo to, lahat dapat makita kung paano nagbabago ang mundo sa isang moment lang. Kung kailangan mo ng adjustments o mas mahaba patuloyin, sabihin mo lang bye. The sub-screech to ease stopped with precision that made the entire street fall silent. All the arrogance, noise, and swagger na ipinapakita ni Grant kanina ay biglang nawala, napalitan ng uncertainty na unti-unting sumisiksik, bago pa man ma-realize ng utak na may panganib. Bumukas ang unang pinto ng lead TV nang may firm at controlled push. Lumabas ang isang matalim na bihis na lalaki, tuwid ang postura, urgent ang ekspresyon. May unmistakable gait siya ng taong sanay mag-navigate sa chaos na may authority. Sa likod niya, lumabas ang dalawa pang opisyal, hawak ang folders, radios, at badges na nagniningning sa sikat ng araw. Hindi pa rin alam ng mga pulis kung sino sila. At yon ang mapanganib na advantage sa isip nila. Inilagay ni Grant ang kamay sa sinturon, pinapalakihin ang dibdib. This is a restricted police interaction, sigaw niya. Step back, lahat kayo. Pero hindi tumigil, hindi bumagal, ni hindi man lang kinurap ang mga opisyal sa utos niya. Ang isa sa kanila, matangkad, may pilak na buhok, at panga na parang hinukay sa bakal, tumingin diretso sa rear window ng patrol car at biglang pumutla. Is that, bulong niya, napahinto ang hininga. Oh no, hindi siya. Bago pa makapagtanong si Grant o Hale, kumalat ang bulong sa crowd, kilala nila siya. Kilala nila si Manny. Lalala to. Nag-hardened ang confusion ni Grant sa irritation. Hoy! Sabi ko, active police detainment to. Identify yourselves. Mabilis na ipinakita ng silver-haired man ang badge niya nang sobrang lapit na napaatras si Grant. Deputy Chief Ramos, sabi niya sa boses na parang kulog. At nagkamali kayo. Nilunok ni Hale. Anong klaseng pagkakamali? Hindi sumagot si Ramos. Diretso siyang lumakad lampas sa mga pulis papunta sa rear passenger door ng patrol car, kung saan nakaupo si Manny. Tumapik siya sa bintana ng may knuckle, yung tap na may urgency pero walang galit. Sa loob, binuksan ni Manny ang mata. Nagtagpo ang tingin nila, ang kalmado ng lalaking tiniis ang humiliation, at ang panik ng lalaking nare-realize ang laki ng nagawa. Sinenyasan ni Ramos ang isa pang opisyal mula sa FI. Kiss! Hindi. Hakbang pasulong si Grant, pataas ang boses, ego na lumalaban sa talo. Hold on. Hindi niyo pwedeng i-override to sa lawful stop. Siya ay fits the. Huwag mong tapusin iyang pangungusap na iyan, puto ni Ramos ng matalim, lumingon ng bigla na napakurap pati ang crowd. Fits the ano? The description. Tinitigan ni Ramos ng mas malalim. Hindi mo nga alam kung sino ang nilagyan mo ng handcuffs. Tumawa ng mapait si Grant. Some runner from EJ5 hindi sumagot ng maayos. Walang proper gizi. Binigay niya sa'yo ang niya, sigaw ng isang babae mula sa crowd. Itinapon mo pa. Natigilan si Grant. Ma'am, stay out of this. Pero hindi natakot ang crowd sa kanya. Hindi na, ngayong nandyan si Deputy Chief Ramos at ang team niya sa pagitan. Binayaran na ni Ramos si Grant ng buo. Lahat ng atensyon niya kay Manny. Binuksan niya ang pinto ng patrol car ng matalim na click. Dahan-dahang lumabas si Manny, wrists pa rin handcuffed sa likod, tuwid ang postura, kalmado ang tingin. Hindi siya mukhang natatakot. Hindi mukhang nahihiya. Mukha siyang taong matagal nang natutong magdala ng dignidad kahit sinusubukang agawin ng iba. Lumambot ang boses ni Ramos. Sir, lubos po akong lubos na humihingi ng paumanhin. Nagkunot ang noo ni Hale, nalilito. Wait, sir, bakit niyo siya tinuturing na sir? Tumingin si Ramos sa kanya nang parang pwede pang maghiwa ng bakal. Dahil itong lalaking to, sabi niya ng may diin, ay si Manny Pacquiao. Napakurap si Hale. Sino? Sabay-sabay na huminga ng malalim ang crowd. May sumigaw, paano hindi mo kilala si Manny Pacquiao? Sumigaw pa ang isa siya sa pinakadakilang fighter sa kasaysayan.
Mas mataas na itinaas ang phones, nagre-record ng lahat. Unti-unting nawala ang kulay sa mukha ng mga pulis. Tumingin ulit si Grant kay Manny, talagang tumingin this time, at biglang tumama ang realization. Malakas. Ang aura, ang composure, ang quiet physical mastery, ang soft-spoken humility, at higit sa lahat, ang pangalan na nakita niya pero itinapon ng hindi binabasa ng maayos. Parang bumagsak na toneladang konkreto sa balikat ni Grant. Hindi posible, stammer niya. Kung siya nga yung Manny Pacquiao, hindi siya maglalakad mag-isa. Ginagawa niya iyon, sabi ng isa sa crowd. Kilala siya sa pagiging humble. Walang bodyguards, iniingatan ang sarili, mind his own business. Bumuka ang bibig ni Grant, pero walang lumabas na salita. Tila natunaw ng tuluyan ang confidence niya, hindi makalabas ang boses dahil sa hiya na humihigpit sa lalamunan. Tumingin si Ramos sa mga pulis. Bumababa ang tono niya sa chilling quiet. Racially profiled niyo siya. Hinawakan ng bastos, binaliwala ang hinandcuff ng walang cause. Itinaas ni Grant ang nanginginig na kamay. Hindi wait. Suspicious siya. Mukha siyang. Stop talking, utos ni Ramos. Nanginig ang tuhod ni Hale. Sir, hindi namin alam. Sa unang pagkakataon mula nang lumabas sa patrol car, nagsalita si Manny. Mahina pero malinaw. Yun nga po ang punto. Hindi nyo alam. Pero ang paraan ng pagtrato nyo sa akin hindi dapat depende sa kung sino ako. Mas malakas ang impact ng mga salitang iyon kaysa sa anumang suntok na naibugan niya sa ring. Natahimik ang crowd. Ibaba ni Grant ang ulo. Nanginginig ng malala ang kamay ni Hale sa gilid. Humugot ng malalim si Ramos. Kayong dalawa, pumunta roon. Huwag gumalaw. Sumunod sila agad. Nawala ang swagger, nawala ang yabang. Hindi dahil sa fame ni Manny, kundi dahil sa katotohanan sa boses niya na pinipilit silang harapin ang sariling reflection. Naabot na ang peak ng conflict, pero nagsisimula pa lang ang consequences. At patuloy ang aral, sa mga susunod na minuto, magbabago ang lahat, ang mga pulis ay haharap sa katotohanan, ang crowd ay magiging witness sa pinakamalakas na lesson sa respeto, at si Manny, sa kanyang tahimik na lakas, ay magtuturo ng hindi sumisigaw. Type respeto isa comments kung naniniwala ka na ang tunay na lakas ay nasa humility at dignidad. Share mo to, baka sakaling maging viral lesson to sa lahat.